Marami pong mga biyaya ang ating natatanggap sa ating Diyos. Ngayong araw na to, napakaganda ng panahon, maaraw, napakaganda ng umpisa ng ating umaga. Napakaganda na meron tayo panibagong buhay na ating natatamasa sa araw na ito. Ano-ano ang mga natanggap mo ngayong linggo na ito? Ano yung mga bagay na biyaya galing sa Diyos na yung natanggap na nakaraang linggo, na nakaraang buwan, at nung nakaraang taon? Siguro mahirap nang alalahanin dahil madali nating makakalimutan dahil parang routine na lang ang ating mga tinatanggap. Nagigising tayo sa umaga, kumakain bago umalis, pagpasok sa trabaho o sa eskwela, uuwi, may kasamang proteksyon, at matutulog at magre-recuperate at magkakaroon ng pahinga para ang ating katawan muli ay may panibagong lakas sa panibagong araw na mag-uumpisa sa kinabukasan. Napakaraming pagpapala na ating natatanggap. Nawa, huwag nating mabaliwala ang lahat ng ito. Katulad ng mensahe natin sa araw na ito. The power to produce wealth. Yung kakayanan, yung kalakasan na mag-ari ng kayamanan o gumawa ng kayamanan. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat sa aming mga kakayahan na inyo pong ipinagkakalob sa amin. Salamat sa buhay namin na meron kami na doon nag-uumpisa ang pagpapala. Salamat na kayo po ay nakatunghay sa amin, nakatingin sa amin, at nawa patawarin mo kami sa lahat-lahat ng aming mga kasalanan. Sa araw pong ito, Lord, liwanagan mo ang aming mga isip, liwanagan mo ang aming mga puso. Bigyan mo, Panginoon, ng kaayusan ng aming spirito at kaluluwa. Na sa aming paglapit ngayon, Panginoon, mabubuksan ang aming isip at puso sa inyong mga salita. At ang kaliwanagan at katotohanan ng inyong salita, Panginoon, ang aming maunawaan at maintindihan. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong presensya, banal na spirito, ang sumama sa amin. Nawa ang kapangyarihan mo, Panginoong Hesus, ang siyang magbigay sa amin ng tunay na katotohanan na dapat naming matutunan ngayong araw na to. Gusto namin kayong dakilain at ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung meron po kayong mga Biblia, turn to Deuteronomy 8:10-18. Deuteronomy 8:10-18. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of a hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors have never known, to humble and test you, so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability or power to produce wealth, so that He confirms His covenant, which He swore to your ancestors, as it is today. Sa Tagalog, kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Ingatan ninyong huwag makalimutan ng Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ng kanyang mga utos.
at mga tuntunin na binigay ko sa inyo ngayong araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nakabusog, at kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na matitirhan, at dumadami na ang inyong mga hayop, pilak at ginto at mga ari-arian, siguraduhin niyong hindi kayo magyayabang at maglilimot sa Panginoon na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo ay inalipin. Ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binibigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Doon sa disyerto, binibigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo, para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayanan at lakas, naging akin lahat ang mga kayamanang ito. Pero, alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. The power to produce wealth. Let's go back in Genesis when God made a covenant with Abraham. Nang ang Panginoon ay gumawa ng tipan o kasunduan kay Abraham. In Genesis chapter 17 verse 5 sa Tagalog, mula ngayon hindi na Abraham ang itatawag ko sa iyo kung hindi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Abraham in Hebrew is translated to an exalted father or dakilang ama. Dahil sa kasunduan ng Diyos at ni Abraham, pinalitan ng ating Panginoon ng kanyang pangalan at nangitong Abraham. In Hebrew means the father of a multitude or many nations. Napakaganda ng kasunduan ng Diyos at ni Abraham, at magpapatuloy tayo sa Deuteronomy 8. Kasunduan na binigay niya rin kay Abraham. Moses was delivering a farewell sermon to the Israelites just before entering the Promised Land, which is part of the Abrahamic covenant. Through Moses, God was affirming His covenant with Abraham. But they have to remember and not forget the Lord. Itutuloy ng Diyos ang kasunduan niya na ginawa niya kay Abraham. At dapat sa mga Israelites, dapat hindi sila makalimot. Dapat nilang maalala ang Diyos na nagbigay sa kanila ng kalayaan, na kumuha sa kanila, na nagbigay sa kanila ng freedom out of slavery from Egypt. They have to remember that it was God who rescued them from slavery out of Egypt. It was God who led them into the wilderness, in the waterless and barren wasteland of the desert. Ang Diyos ang kasama nila dun sa disyerto, tuyo, walang mainom, walang makain. It was God who provided for them while they were in the wilderness. God quenched their thirst using a hard rock. God fed them when they were hungry. Nagbibigay ang Diyos ng mana, araw-araw nagpo-provide. At itong mana na ito, hindi naman natikman ng kanilang mga ancestors o ninuno. And God protected them and gave them safety. It was God who will fulfill His promise. As usual, lagi namang tapat ang Diyos, lagi siyang faithful. Kung ano ang pinangako niya, yun ay susundin ng ating Diyos. Bringing them to the promised land. A new start, a new beginning. All thanks to God who has put His plan into action. In verse 18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability or power to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. There is a general principle in these verses, although it was written in the Old Testament. A general principle that God provides.
Let's look at the things that we can get from this text that we have read. First, God is the source of all life. In Jesus, we find the source, Him being the source of all creation. John chapter 1, verse 3 to 4. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. In detail, Jesus is the agent of creation. All things were created through Him. His divine role in our creation. Not just us, but the whole universe. He is exclusive in His creation. Nothing exists that was made apart from Him. Yung exclusivity ng kanyang paglalang, sa Kanya lang yun. Walang nag-exist kung wala siya. He is the source of life, both physical and spiritual. It is inherent in Him. Nasa Kanya yung physical na buhay at spiritual na buhay na siya lang ang pwedeng mag-grant at magbigay nito. Also, He's the light of mankind. The life that brings divine light, truth, and understanding onto all people. Yung kaliwanagan, yung karunungan ng tao ay magbago from darkness to light, yung from evil to good. Na tayo maging mabuti, galing sa kasamaan. Yung karunungan na yun, para natin makita na tayo'y masama, para tayo magbago. Sa ating Panginoong Hesus, nanggagaling yun. Ano ang sabi ng Panginoon? This is a call to remember. To remember and not forget God. Why? Because the Lord is generous. In Him comes life. He's generous in giving us life. The source of everything that we have. To start with, our lives itself. Sa Kanya nanggaling, we exist because of Him. Tayo'y nabubuhay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. God is the source of all prosperity. He gives us blessing, the full resources for growth, security, and flourishing. Para tayo mamunga, para tayo maging successful, para tayo maging fulfilled, and satisfied, sa Kanya nanggagaling lahat. James chapter 1 verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Simula noon hanggang ngayon at magpakailanman, hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay na ating mga tinatamasa sa araw-araw. Kanina po, tinanong ko sa inyo, anong natanggap nyo noong nakaraang linggo? Kung naalala nyo pa, nakakain kayo, nakahinga kayo, nakauwi kayo ng bahay na merong safety, meron kayong bahay na tinutuluyan, meron kayong kama na hinihigaan, at napakarami pa. The list will keep going on and on. Hindi tayo matatapos na enumerate ang lahat ng bagay na ating tinatamasa. In a world where it's easy to take things for granted or attribute success to our own efforts, especially in times of success and prosperity. Yung iba nakakalimutan natin dahil sa karamihan ng pagpapala natin natatanggap, hindi na natin nababalikan na magpasalamat. Salamat Lord, nakauwi ako na maayos. Salamat Lord, yung anak ko nakauwi na maayos. Salamat pumapasa sa kanyang pag-aaral. Salamat meron kaming kinakain. Salamat meron kaming buhay. Salamat nakakahinga pa kami. At lalong-lalo na nakakalimutan natin Diyos pag tayo'y nagkakaroon ng success, pagka tayo'y nagpo-prosper na. And the call is not just to remember, but to create humility in our hearts, in our minds. God used the wilderness dun sa mga Israelites to humble them so that God can test their faithfulness. Tayo din dumadaan din sa mga wilderness ng ating mga buhay. Sa hirap ng ating buhay, tayo nasusubok, tayo'y nakakaraan, dumadaan sa mga sitwasyon. Ang iba nagsasabi, marami akong pinagdadaanan ngayon. Yung pagdaan mo na ba yun, nakikita mo ang kamay ng Diyos na umaakay sa iyo, na nagliligtas sa iyo, o ikaw lang ang nakakakita sa iyong pinagdadaanan? Ikaw lang ba at ang lakas mo lang ba ang pinanggagalingan ng mga kalakasan para ikaw ay magtagumpay?
He humbled you in verse 3, causing you to hunger, then feeding you with manna, which neither you or your ancestors known. This signifies that God provides in hopeless situations. Sa disyerto na walang naitatanim, tuyo, nag-provide ang Diyos ng tubig. Sa disyerto na walang mga bunga na pwedeng makuna ng pagkain sa napakaraming tao, ang Diyos nag-provide ng mana. Pero ang tao nagkakaroon ng pagmamayabang. Proverbs 16 verse 18. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Nagkakaroon tayo ng kayabangan sa atin pag tayo'y nagiging successful. Nagkakaroon tayo ng hangin sa ating utak. Pag tayo'y umaangat at bigla tayong nagiging mapanglait sa ibang tao. James chapter 4 verse 6, but He gives you more grace. That is why the scriptures says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble people has the opportunity to experience God's greatness. Proud people are blind to see God's goodness in their lives. To humble them so that they will trust God's provision instead of themselves. Yung pagpapakumbaba ng Panginoon ay napakagandang senyales na tayo'y tinuturuan, na tayo sa Kanya tumingin sa lahat-lahat ng ating mga pangangailangan. It's not self-sufficiency or self-reliance, but it's relying on God's power and grace and mercy. It is God bringing us in a place of learning and growth. Pagka dumadaan tayo sa ating mga pinagdadaanan, hindi naman yun para tayo pahirapan. Iyon ay para mapakita ng Diyos ang kanyang kamay doon sa sitwasyon na iyong pinagdadaanan, na ikaw ay makakalampas dahil sa kanyang kapangyarihan, hindi dahil sa iyong kalakasan. At ikaw ay dapat magpakumbaba. It's stripping away our self-reliance. Hindi dapat tayo umasa sa ating kalakasan, hindi dapat tayo umasa sa ating kapangyarihan, at dapat tayo ay teachable. He's teaching us to depend on Him. In the essence of power to produce wealth, power in Hebrew is commonly translated as kawach, K-O-A-C-H. It refers to inherent strength, capability, or power to produce. God is the one who gives us the power and ability. It is a combination of different blessings from God. Maraming multifactorial blessings na nagagaling sa ating Panginoon para tayo magkaroon ng power and ability to produce wealth. Sa umpisa pa lamang, sinabi ko na kanina, nag-uumpisa ang lahat sa buhay na ating tinatanggap sa ating Diyos. Doon nag-uumpisa ang lahat. Tayo'y mag-aaral, tayo'y lalaki, tayo'y magkakaroon ng trabaho. All those things allows us to appreciate this power and ability to produce wealth. In the first instance, God is the one who gives us the physical strength. The strength or energy and force that is used to do hard labor, to do hard work. It is coming from God. Siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. It's from God who is the source of all our strength. Psalms 29 verse 11. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Pagka meron tayo, ang Diyos daw ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, at ang Diyos din ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin, sa ating kalakasan. Dahil pag ikaw ay malakas, may kapayapaan na ikaw makakapasok sa trabaho bukas, may kapayapaan na ikaw magdi-deliver ng mga bagay na kaya mong i-deliver. Yung kalakasan yun, enough yun para sa kinabukasan na gagamitin mo para ma-fulfill mo ang trabaho mo sa araw na yun. It is God who arms us with strength and keeps our way secure. In Psalms 18:32, it is God who arms me with strength and keeps my way secure. Ang Diyos ang nagbibigay, nag-aarma sa atin ng kalakasan. Siya nagbibigay ng security sa ating daraanan.
na-appreciate natin kung paano na ang Diyos nagbibigay sa atin ng safety sa araw-araw, nagbibigay sa atin ng lakas para natin marating ang dapat nating magawa sa araw na yon. Yung kalakasan natin bilang kabataan, nanggagaling din sa Diyos. Proverbs 20:29, the glory of young men is their strength. When we fail and become weak, we regain strength through God because He is our strength. Yung mga bata daw, akala natin puno ng kalakasan, sila din ay nangihina. Sila din ay nakakaranas ng kahinaan. Pero ang Diyos, when we fail, He is the source of our strength. He renews our strength. This is shown in Isaiah 40:29-31. He gives strength to the weary, increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. If our trust and our hope is in God, hindi tayo mapapagod dahil siya ang kumikilos sa ating buhay. Siya ang kumikilos sa ating puso. Siya ang kumikilos sa ating isipan. Siya ang kumikilos sa ating spirito at kaluluwa. Siya ang bumubuo sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para tayo magtagumpay sa araw na yon. That physical strength comes from God. Second, wisdom. The knowledge and understanding starts from God. Yung karunungan na ating nagigain, yung knowledge na nagigain natin sa ating paglaki, yung brain na binigay sa atin ng Panginoon, yung utak na binigay sa atin ng Panginoon para tayo makapag-isip, yun ang ibinigay ng Diyos sa ating paglaki para sa ating pag-aaral. Nang sa ganoon sa ating pag-aaral, mag-accumulate tayo ng mga knowledge na pwede natin gamitin sa ating paglaki at pagtanda. Nang sa ganoon sa ating pagtatrabaho, yun ang mag-equipment natin or equip tayo para tayo makapagtrabaho ng maayos. Wisdom is a divine gift from God. Ito ay napakagandang regalo galing sa Diyos, yung karunungan, yung you're able to do and execute things that are good in life. The ethical, good way, and good way of wisdom in producing wealth doesn't delight in evil. Yung gagawa ka ng trabaho, ang iniisip mo mapabuti, hindi ka gagawa ng masama, ang kinikita mo nanggaling sa maayos, nanggaling sa malinis na paraan, hindi gumamit ng dahas, ng masama o ng pandaraya sa iyong trabaho. Hindi ka nandadaya sa iyong oras, hindi ka nandadaya sa mga bagay na ginagawa mo sa iyong trabaho. That is wisdom. Hindi yung porket may alam ka, nakatapos ka, ipagmamayabang mo na ikaw ay nakatapos dahil sa iyong katalinuhan. Alalahanin natin, ang katalinuhan na pinag-uusapan natin ay galing lamang sa Diyos. We just add to it. We just accumulate those things. And God allows us to accumulate things because of the brain that He has given us, the ability for us to gain wisdom. Proverbs Chapter 2, verse 6, for the Lord gives wisdom. From His mouth comes knowledge and understanding. Sa Kanya nanggagaling yun. Kaya hindi dapat tayo magmayabang. Even Solomon, in his kingship, siya'y naging hari, siya'y kilalang tao sa Israel. Siya mismo ay humingi ng karunungan o ng wisdom sa ating Diyos. Hindi kapangyarihan ang kanyang hiningi, hindi kayamanan ang kanyang hiningi, hindi fame ang kanyang hiningi. Wisdom, to know what is right and what is wrong. For Him to govern His people in a manner of righteousness. Para maalaman niya, magkaroon siya ng discernment to do what is good and avoid what is evil. At yung wisdom na yon, sinabi ng Diyos na ikaw ang isa sa pinakamatalino na tao. Sabi niya kay Solomon. But even so, Solomon failed later on in his life. Why? Because he disobeyed God in the end.
kung tayo magde-depend sa ating karunungan, kung tayo susubay sa ating Diyos at lalayo sa ating Diyos, tayo ay magfe-fail because we're leaning on our own understanding. We're not trusting God. Sabi ng Panginoon sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will always direct your path. This verse emphasizes that true wisdom is a divine gift from God. Not merely human intellect. Maraming napakatalinong tao, maraming kilalang tao, maraming libro na inilagda, maraming inauthor ng mga books on human wisdom. But kung hindi naman nila ina-attribute ang kanilang human wisdom sa ating Diyos, baliwala rin. This serves as a reminder that God is the source of insight and understanding for righteous living. Ang Diyos ay pinanggagalingan ng lahat-lahat sa ating karunungan. Proverbs chapter 8:18-21. I have riches and honor to give, prosperity and success. What you get from me is better than the finest gold, better than the purest silver. I walk the way of righteousness. I follow the paths of justice, giving wealth to those who love me, filling their houses with treasure. This talks about wisdom, meaning if you have wisdom, meaning righteousness, righteous living, then you'll have riches and honor in God. You will have prosperity and success in the Lord. You will walk. You'll have because you've got wisdom. It is better than fine gold and the purest silver. You will walk in righteousness. You will walk in the path of justice. And those who love wisdom will fill their houses with treasures of good way of life. Yun ang pupuno sa ating buhay. Yun ang pupuno sa ating mga pamamahay. Tamang pamumuhay sa Diyos. Wisdom brings righteousness of the Lord in our lives. Yun ang nagdadala sa atin ng tunay na katwiran na nanggagaling sa Diyos. Sabi ko kanina, physical strength, then wisdom. Now, the skills and talents. Our skills and talents and abilities are gifts from God, placed on every individual for God's glory, not and serve others, and not for our own personal gain. Yung po mga skills, yung mga talents na binibigay niya sa atin, yung technical abilities, these are all gifts placed on an individual. Kaya magkakaiba tayo, walang thumb mark na pare-pareho o fingerprint na pare-pareho kasi we are all unique when God created us. And when God created us, everyone has got different talents and skills and abilities that He placed on every individual. So that those skills will give Him glory. Because when you give God glory, when you serve others, God is glorified. These talents, which can range from technical skills or artistic abilities, meant that you need to develop. Hindi naman ito natutunan mo lang at hindi mo pa-practice at hindi mo i-develop. Kailangan mo there's hard work that you have to be that you invest rather than just hindi ito inililibing. Ito'y ginagamit. Ito'y dapat nating ninonorish. Ito dapat ay ginagamit natin sa araw-araw. Hindi dapat natin ito inililibing at kinakalimutan na sa ganon na nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Nabibigyan natin ng glory ang Diyos Ama. Utilizing talents is crucial. Using them is considered a form of worship na pag ginagamit mo ang talent mo to sing for the glory of God, na nakikita ang skill mo in singing, God is glorified because people will think of ang galing ng Diyos sa kanyang buhay. Nakakakanta siya, nakakapagpuri siya sa ating Panginoon. Skills are intended to be used to serve others and honor God rather than personal recognition or gain. So every skill is a gift to be used to serve His community and humanity. Hindi ito dapat natin baliwalain. Skill often require effort. It requires practice and training so that you would reach
your potential. Binigyan ka ng karunungan na maging doktor, nag-training ka ng matagal, hindi naman yung nag-aral ka tapos practice ka kagad. Dapat mag-undergo ka pa ng maraming preceptorship, mag-undergo ka pa ng maraming on-the-job training, mag-fellowship ka, para sa ganun, matuto ka pa ng mas malalim, magma-masters ka siguro, magpe-PhD ka pa, na sa ganun, ang ability mo to give service to others is high quality. And therefore, you're giving good quality service for people, showing that the skills that you gain are from God. But Proverbs here, in chapter 10 verse 4, Proverbs 10 verse 4, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Yung mga hardworking daw, yung mga nagbigay ng panahon para mag-aral, yung bigay ng panahon sa kanilang hard work, nag-invest sila ng panahon to master their craft for God's glory, they become wealthy. Not just in financial matters, but also in other matters such as peace, joy, love, recognition from others. In Exodus chapter 35 verse 31, this is an example when God chose Bezalel from the tribe of Judah. In verse 31, and he has filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills. Binigay ng Panginoon itong talent na to, itong skills na to, itong wisdom na to kay Bezalel kasi meron siyang pinapagawa sa kanya para sa Panginoon, sa kanyang pangalan. At ganun din ang sinasabi ng parable of the talents. In Mark chapter 25:14 to 30, may binigyan ng 5, pagbalik ng master, naging na doble. May binigyan ng 3, nag-produce din, na doble. At merong binigyan ng 1, ginawa ng 1 sa kanyang talento na binigay sa kanya ng kanyang master, inilibing niya. At nagalit yung kinuha yung hindi nag-gain at ibinigay dun sa mga taong nag-gain. At dun sa mga taong nag-gain, mas lalo pa silang binigyan dahil sila ay karapat-dapat na nabigyan dahil sila ay mapagkakatiwalaan. Kung tayo mapagkakatiwalaan sa skills na binigay ng Panginoon sa atin, yun ay magpo-prosper. Yun ay mag-translate into good wealth. Coming from God. Hindi bad wealth na ninakaw mo, hindi bad wealth na galing sa pandaraya, hindi bad wealth na nanggaling sa panluloko ng kapwa, nanggaling sa kapangyarihan ng Diyos. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. These skills and talents God has prepared for us in advance, so that these talents and skills will be meant to do good to others, will be meant to do good to those people who are in need, those people who God is showing us to help. Nang sa ganun, makatulong tayo sa kapwa, hindi lang para sa ating sarili. Pang-4 po, opportunities. Binibigyan tayo ng Diyos ng opportunities. Opportunities for wealth creation is a divine empowerment. It is not owning, in the ownership, but stewardship and purpose rather than for personal gain again. Yung opportunities binibigyan sa atin ng Panginoon, He's opening doors and closing doors for us to create wealth. Nagbubukas siya ng pinto, nagsasarado rin siya ng pinto, nang sa ganon, meron tayong pagkakataon makapasok sa isang oportunidad na pwede tayong magkaroon ng trabaho. Hindi lang naman ito, pag sinabi natin wealth, hindi lang naman ito yung kadami-dami. Wealth means that you work and you get paid. Therefore, that wealth translates into food, into house. May accommodation ka, meron kang pagkain, meron kang basic needs mo. That is wealth creation. Proverbs 13 verse 11. Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.
Yun daw mga bagay o yung pera na, nakita sa panluloko o in a dishonest means, madaling nauubos. Pero doon sa mga tao na kumukuha ng pera o nag-gain ng pera, nag-gather ng pera paunti-unti, nakikita nila paunti-unting lumalago ang kanilang buhay. Lumalago ang kanilang kakayanan, kapangyarihan to buy things because they gained it through honesty, through good work, through honest labor. And lastly, health. Another blessing from the Lord for us to fulfill in producing wealth is health. Sabi ng mga tao, health is wealth. Yes, because you cannot work if you are sick. Hindi ka makakapagtrabaho kung mahina ang iyong katawan o kung ikaw ay may sakit. Ang kalusugan natin nagagaling pa rin sa Panginoon dahil ang ating buhay nanggaling sa Kanya. Siya nagbigay sa atin ng kalusugan ito. At sa atin, tayo din ang malamang sisira nito. So kung ang ating buhay, kung ang ating health ay naiingatan natin, then therefore, we will continue to thrive. We will continue to be able to do things the godly way. Tayo makakapagtrabaho na maayos. God provides us with protection from sickness. Why? Because He is our healer. He sustains our life. He strengthens us to fulfill our purpose, including work. Health is a blessing. Sabi ko nga kanina, hindi ka naman makakapagtrabaho kung ikaw ay may sakit. Hindi ka, kung ikaw ay inuubo, kung ikaw ay may karamdaman, hindi ka naman papapasukin sa trabaho mo. Dahil baka maraming mahawa. Psalms 103 verse 3, Who forgives your sins and heals all your diseases. Saan man ano man ang narating mo, balik tanaw ka lang. Paano ka nakarating dyan kung wala ang Diyos? Balik tanaw tayo. Paano tayo nakatapos ng ating pag-aaral? O paano tayo nakakatapos ng ating pag-aaral kung wala ang Diyos na nagbibigay sa atin ng good health? Kung wala sa atin nagbibigay, kung ang Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng physical strength. Balikan lang natin kung hindi siya nagbibigay ng opportunities, kung hindi siya nagbibigay ng wisdom, paano natin matatapos yung ating pag-aaral? Paano natin matatapos yung trabaho natin? Paano tayo makakapagkatrabaho kung hindi nagbubukas ang Diyos ng mga opportunities sa ating mga buhay? And yet, sometimes, we ignore those blessings from God. Our physical health affects our spiritual health as well. Pagka tayo nandulumot, nakakalimot sa ating Panginoon Diyos, ang ating spiritual health is also weakened. Kaya dapat maghanap tayo ng ikakasaya, ikakagalak natin sa Panginoon. Dapat sa maliliit na bagay, marunong tayong mapagpasalamat. Hindi lang sa milyon o hindi lang sa libo, hindi lang sa yung mga piso, 5 piso, 10 piso, 100, magpasalamat tayo doon dahil hindi mabubuo 100 kung walang piso. Proverbs 17:22, A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Kung lagi tayong malungkot, kung lagi tayong namumroblema, kung lagi natin isip magbukas sa 1 taon o sa 1 buwan, paano na ako? Ang isip natin nandoon, hindi nandito sa present. We can find joy in everything that we receive from God. Being able to wake up in the morning, being able to eat, being able to live and breathe, being able to have opportunities and be able to work. Hindi yung kumikita ka na, nagko-complain ka pa. Panay complain. Sabi sa 3 John 2, verse 2, My dear friends, I pray that everything might go well with you, and that you may be in good health, and as I know you are well in spirit. This is a prayer by John sa kanyang mga kaibigan. At ganoon din dapat ipinipray natin ang ating mga kapamilya,
mga kaibigan, mga katrabaho, that they will be in good health. Because if they're not in good health, our work will be affected. Yung tinatrabaho nila sa ating lilipat, yung amount ng work nila, pag kulang ang staff sa ating lilipat, tayo rin na may stress, tayo rin na madadagdagan ng trabaho, at in the end, tayo din na makakakita ng sakit. Madadry up ang ating spirit. So, pinagpe-pray, pati ibang tao, hindi lang ang ating sarili. We need strength for work. In times of illness, God promises to sustain, strengthen, and renew our energy, transforming weakness and be able to have the capacity to serve and work. Siya nagbibigay sa atin ng sustenance. Siya nagbibigay sa atin ng healing. Diba? Pag meron tayong karamdaman, sabi ng Diyos, magpahinga ka at ikay gagaling. Paano ka gagaling kung ikaw ay stress? Paano ka gagaling kung ang iniisip mo ay panay problema? Ang papasok sa isip mo mga negative, hindi mga positive things na sinasabi ng salita ng Panginoon. Umiwas ka dyan sa nagbibigay ng negativity sa buhay mo at tumingin ka sa salita ng Diyos na nagbibigay ng katotohanan at nagbibigay ng buhay para ikaw ay mapalaya sa mga stressful things sa buhay natin lahat. It is a form of worship. Yung ating kalakasan is a form of worship. When we use our energy and physical well-being and we dedicate it to fulfilling God's work rather than for selfish vanity. Hindi tayo nag-exercise just para tayo makapumorma. Nag-exercise tayo so that later on, ang ating katawan ay malakas. Nasa ganun para tayo nagtrabaho. Meron tayong ability to produce good work. Hindi tayo nanlulumo dahil hindi tayo malakas, hindi tayo nakatulog and therefore our work is affected. Tayo'y nag-exercise o nagbibigay ng kalakasan sa ating katawan nang sa ganun, ang Diyos ay makita sa atin. Hindi tayo nag-exercise para tayo makita. Dapat nag-exercise tayo para nakikita ng tao ang Diyos ay mabuti sa ating pangangatawan. Hindi tayo dapat na nag-glorify. Instead, God is glorified because of our health, of our physique. Hindi nakikita ang panlabas para natin ipagmayabang. Ito'y dapat magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. And what are the blessings when you produce wealth? What do we do when you get blessings of wealth? We have to be good stewards. Tayo po ay dapat maging stewards o yung tagapangalaga. Pero walang sense of ownership. Yung ibang tao, akala nila sila may-ari ng lahat ng bagay na kanilang binili. Pero pag namatay sila, sino ang magiging owner nun? Yes, meron title. Yeah, meron titulo dun sa pag-aari mong lupa. Pero maraming tao nang namatay. Yung mga lupa nila, pinag-aawayan ng kanilang kamag-anak. Yung mga lupa nila, didiskusyonan sa korte para ma-resolve ang ownership. Hindi naman sila na primary owner ang nakinabang at nakikinabang dahil wala na sila. Here, the wealth that we gain, we are only stewards. Why? We're just passing through in this life. Ililipat din natin yun sa ibang tao. Meron ding ibang tao na makikinabang nun at sila din lilipas at marami pang lilipas na panahon. Maraming lilipas na generation because we are just passers-by, transients in this world. And therefore, what do? We should be grateful. Gratitude is a form of humility, acknowledging God that He is the source of all blessings that we receive. Yung ating natatanggap na blessing, ito dapat nating pinagpapasalamatan sa ating Panginoon. We should love the source of the blessing, which is God, and not love the blessing itself. O pwede nating bigyan ng importansya, pero hindi dapat natin siya mahalin na siya ang nagtitake over ng ating buhay. Ang dapat natin tinitingnan ay ang Diyos na pinanggagalingan ng blessing at hindi yung blessing na ibinigay. Ang nagbigay dapat ang ating minamahal, ang Diyos. Why? 1. The blessing
becomes an idol. Pag binahal natin ang blessing o yung kayamanan, it becomes your master. Yun ang nagpapatakbo ng buhay mo. Umiinit ang ulo mo pagka nawawalan ka ng pera. Umiinit ang ulo mo pagka nababawasan ang iyong kayamanan. Naiinggit ka pag may mas mayaman sa'yo. Gumagawa ka ng masama para mapagpatuloy mo ang luho mo. Gumagawa ka ng hindi mabuti sa kapwa. Gumagawa ka ng dishonest labor or work para lang ma-maintain mo ang lifestyle mo. And that becomes evil in your life. Matthew chapter 6:24. No one can serve two masters. Either you hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi natin pwede magpagsilbihan ng pareho ang Diyos at kayamanan. Hindi pwede nating mahalin ang Diyos at kayamanan. Isa lang dapat ang nagiging priority. It's a choice that we are given. Ang Diyos ba mamahalin natin o yung kayamanan na hindi natin kayang dalhin kahit sa libingan natin? Hindi naman natin kayang dalhin kahit ni isang kusing pwede magbigay siguro sa inyo doon sa inyong paglilibingan, pero hindi mo rin man naman dadala, may iiwan yun doon. Kung meron mang ginto na ilalagay doon, may kukuha nun. Second, loving wealth is the root of all kinds of evil. You become jealous. You become envy. You are angry for someone that is going ahead of you. You do bad things to people so that you could continue your lifestyle of being wealthy. But those things are done with evil. 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Parang iba, nagpapakayaman, inuubos ang kanilang overtime, pero bandang huli, nanghina. Bandang huli, sumuko yung katawan. Nasaan na yung kinita mo na yung katawan mo ay mahina na? Minsan, nagkakaramdaman pa. Yung pera mo na kinita mo, kulang pa sa pagpapagamot mo. Dahil yung oras na ginugol mo, nag-overtime, na-stress ka ng na-stress, nagkasakit ka ngayon. At yung naging malubha mo sakit, mas mahal pa ang ginagastos mo kaysa dun sa kinita mo na na-save mo. So here, we should be grateful. We should be grateful na tayo kumikita. We should be thankful that we have work. We should be thankful that God has given us the ability or the power to produce wealth. Pasalamat kami, kinikita kayong iba, hindi kumikita. Kahit anong gawin, walang makitang trabaho. Ikaw meron. Tayo meron. Secondly, what do we do with blessings? We should not be proud. Instead, be humble. Dapat tayong hindi maging mayabang. In verse 17, na binasa natin kanina in Deuteronomy, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Sabi ng Panginoon through Moses, iisipin nyo, yumaman kayo, nagkaroon kayo ng mga ganyan, iisipin mo na ang lahat ng yan ay nag-gather mo because of your strength and knowledge and wisdom. Nangyari yan dahil sa mga kamay mo. Teka, huwag tayong sumobra dun sa kayabangan na yun. Unang-una, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ating buhay. At in-enumerate ko kanina, paano tayo nabibigyan na the power or ability to produce wealth? Because God has given us strength. God has given us wisdom. God has given us opportunities. God has given us health. Those things God has given us. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi dapat tayo magmalaki. If we become proud, one, we become self-reliant. We may think or believe that our wealth is the result of our personal brilliance. Ang galing ko, yumaman ako dahil magaling akong dumiskarte, magaling akong mandaya. Yung 1 kilo na papababa ko,
ang nakukuha lang nila ay kalating kilo, pero binayaran na isang kilo. Nandadaya ka sa oras ng pasok mo para ka makaraket. Nandadaya ka sa mga ginagawa mo sa trabaho mo para ka kumita. Iniisip natin, it's because of my hard work or intelligence. So, we might be thinking that this is a result of our personal brilliance, hard work, and intelligence. Well, no. Why? Because everything that I've said here, everything has come from God. Nabuo ka, naging tao ka dahil sa Diyos. Meron kang utak dahil sa Diyos. May kamay ka dahil sa Diyos. May mata ka dahil sa Diyos. May tenga ka na nakakadinig dahil sa Diyos. Meron kang bibig na nakakapagsalita para ka makagawa ng trabaho mo through things dahil sa Diyos. All the abilities that we have is a gift. The power to get wealth. It is interpreted as God providing health, intelligence, skills, and opportunities. So therefore, instead of being self-reliant, let's be humble. Why? Because we rely on God's strength. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Kung ikaw may na nagkaroon ng bahay, 2 bahay mo, 3 bahay mo, yung kalakasan na yon that you're able to gain those wealth has come from God. Hindi yon sa abilidad mo. Dahil kung ang buhay natin ay natapos na maaga, hindi natin makukuha yung mga bagay na meron tayo ngayon. Hindi tayo makakapagmayabang sa ating Diyos. Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's, and everything in it, the world, and all who live in it." In its entirety, God owns everything. God has got everything in His hands. Sa Kanya lahat. The whole universe is God's possession. Including us. Including our talents. Including the wealth that we have produced. It's God's. Why? Because we will cease to exist. Para lang tayong vapor na dumadaan sa mundo na to. Nag-umpisa sa bata, parang ang bilis. Naging ang tanda ko na ngayon. At minsan napapag-isip-isip tayo ngayon na, teka, wala pala akong control sa aking oras. Nung umpisa, grade school lang ako, naging high school. Nagmamadali pa nga lumaki, tumanda para makapagtrabaho. Nung tumanda, gustong bumata. Gustong bumalik. Parang naging mas mabilis. Gustong bumagal ang panahon. Ganun ang buhay. Hindi dapat tayo magmalaki. Kung anong binibigay sa ating harapan ngayon, dahil dapat maging grateful. 1 Chronicles 29 verse 11, "Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all." Walang pwedeng makapagmataas sa ating Diyos. May mga tao na nagmataas at sila'y nagkamali. Sinubukan ng Diyos at sila'y napahamak. We said, be grateful. We said, do not be proud. Instead, be humble. But also, what do we do with wealth that we produce? Share to others. The wealth that we gain is not just for ourselves. We are meant to share it. You're not supposed to be selfish and greedy. Kinimkim mo ang pera mo, yung milyon mo hindi ka nagbigay, napakakuripot mo, napakaganid mo, napaka-selfish mo sa sarili mo, nagmayabang ka na ikaw ay may pera. Katulad nung mayaman na sa parable ni Lazarus at nung rich man. Siya'y napakayaman, hindi niya binigyan ng tugon ang pangangailangan ni Lazarus nung siya'y namatay. Siya'y napahiwalay sa Diyos. Si Lazaro, nasa presensya ni Abraham sa side ng ating Panginoon. Napakayaman nga niya, pero iniwan niya ang kanyang kayamanan sa lupa at ang kanyang spirito at kaluluwa ay napunta sa kapahamakan.
Paano nga? What profit a man if he gains the whole world and yet lose his soul? Wealth is not for us to have selfish hoarding. Hindi dapat natin ito sineselfishly hoard na tayo lang, na sa atin lang to. Kapag tayo'y naging makasarili, yun ang ating ikakapahama. Luke chapter 12 verse 15. And he went to say to them all, watch out and guard yourselves from every kind of greed, because your true life is not made up of things you own, no matter how rich you may be. Where? What is our treasure? Our treasure is our salvation in God. Yun ang true life. Yun ang true life na pwede nating matanggap sa ating Panginoong Hesus. Yung kayamanan na yun, maiiwan yun. Ang ating kaluluwa at ang espiritu ay mawawala dito at ay separate sa ating physical body. Kung hindi natin yun iniisip ngayon, dapat pag-isip-isipan natin. We should be thinking about that right now. Instead of being greedy, of being selfish, you self-hoard, be generous. Sharing to others is a form of love. Yung pag ikaw ay nag-share sa kapwa mo, hindi lang naman sa mga kamag-anak mo yung sharing. Mas maganda nga sa hindi mo kilala para alam mong hindi babalik. Alam mong hindi kanya mapapalitan. Yung pag-share ng kung anong meron ka sa mga tao na nangangailangan, yun ang tinitingnan ng Diyos dahil yun ang bunga ng kabutihan na nanggagaling sa Panginoon. 1 Timothy 6:17-19. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor put their hope in their wealth. Kasi iba mga tao, ang kanilang hope yung sa kanilang kayamanan. Yung kayamanan nila na minsan hindi mo alam kung saan nanggaling, kung sa mabuti o masama. Yung kanilang kayamanan na nanggaling sa pandaraya. At ngayon, hinuhunt sila ng kanilang kasamaan. Ngayon na sila ay napapersecute o napoprosecute dahil sa kanilang ginawang kabalbalan, sa kanilang pag-gain ng wealth. Yung ating daw, when we put our hope, in verse 17, we put our hope in wealth, which is so uncertain. But put your hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Ang Diyos doon nagbibigay ng lahat ng mga bagay na ating ikasasaya at ikagagalak. Command them to do good, to be rich in good deeds. Dapat kung mayaman daw, mabuti, mayaman ka rin sa paggawa ng mabuti. And to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves on a firm foundation in the coming age, so that they will take hold of the life that is truly life. Yung mga mayayaman daw, dapat i-share yung kanilang mga ari-arian dahil yun ay mawawala rin at some point, o mauna sila o yung kanilang kayamanan. Parang si Zaccheo, nung nakita niya ang Panginoon, nung pagharap niya sa ating Panginoon, marami nagdududa sa kanya, marami nagsasabi sa kanya na bakit itong tax collector nito ang nilapitan ng Diyos. Sabi niya, ibibigay ko ang aking ari-arian sa mga mahihirap. Kalahati nito ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung sino mang nalamangan ko noon, 4 times kong ibabalik ang aking mga nadaya. Sharing whatever he has to the needy and to those people he has wronged. That is the thing that we were to consider. And this is echoed in 2 Corinthians 9, 6-7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, but for God loves a cheerful giver. Pag tayo nagbibigay, hindi tayo napipilitan. Hindi yung karami-rami natin sinasabi, magbibigay lang, karami-rami na natin sinasabi.
Magbibigay lang, bibigay mo na ng buong puso, huwag mo nang sermonan, huwag mo nang bigyan. Bigyan mo ng payo, pwede. Pero yung maraming murahan, maraming galitan, mas magandang hindi na lang siguro magbigay kasi nag-aaway. Hindi tinanggap nung nabigyan ng buong puso yung iyong binigay. Deuteronomy 15:10-11. Again, this is in the Old Testament. Give generously to them and do so without a grudging heart. This echoes what is being said in 2 Corinthians. Huwag daw tayo magbigay na may pagalit, yung napipilitan. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work, in everything you put your hand to. Magiging successful ka daw kung ikaw ay nagbibigay sa kapwa mo. Magiging successful. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng totoong kayamanan. There will also always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed towards your fellow Israelites who are poor and needy in the land. Kung meron doon mga needy sa ating sa mga tao na kailangan naman nating tulungan o dapat nating tulungan, huwag na nating isara ang ating kamay, magbukas na tayo ng ating kamay dahil ang Diyos ang nakakakita. Huwag nating at kung tayo magbibigay, huwag nating ipagmayabang, huwag nating ipagmalaki. Huwag nating ipamalita na ako'y nagbigay sa kanya, nagbigay sa ganun. Huwag na nating sabihin para meron tayong trumpet na sinasabi natin kung ano yung ibinigay natin sa kapwa. Matthew 6:3-4. Sa halip, kung magbibigay ka ng tulong, huwag na ninyong itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. Ang inyong Ama na nakakakita sa ginawa ninyo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Pag nagbibigay tayo ng walang nakakaalam, God who sees us will be the one who will reward us. Not just financially, but satisfaction, peace, joy. There is joy in giving. Yung nakakatulong ka sa kapwa na yung binigay sa'yo ng Diyos, napaparating mo doon sa kapwa mo. What do we do when we gain wealth? We trust in God. We continue to trust in God. Because the reason why we gain wealth is because we trusted God. And we just continue trusting God. Have faith in God. Continuous faith in God. It is a cycle. It is routine. It is continuous cycle. Hindi yung doon ka lang nagtiwala nung kailangan mo noon, pero nawalan ka na ng tiwala nung ikaw ay nagkapera. Continuous cycle. Meron man o wala. Why? Because we give because we know God will provide. As He has provided previously, He will continue to provide. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, even yung covenant niya kay Abraham, ilang generation na fulfill niya. Hanggang ngayon, God is fulfilling His promise through His Son, Jesus Christ. Giving His Son. The best wealth in heaven was given to us by dying on the cross, giving His life for us. He died for us. The wealth of heaven given to us so that we could be saved. So we should continuously be faithful. We should continuously be hopeful. And ito nga yung nakita ng Panginoon. Merong isang in Mark chapter 12, 41-44, Jesus sat down with his on the collection box in the temple and watched as the crowd dropped their money. Many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped 2 small coins. Jesus called His disciples and said, I tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who are making contributions, for they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. What does she have in God?
This was an act of total trust, devotion, and sacrificial love for God. Why? Because the old widow has trusted God all her life, knew that God was faithful in her old age, that she's been provided for in her old age. God has never missed anything in her life. Hindi sumala yung babae na hindi siya kumain. Siya'y kumain. Siya'y nakakain. Kaya nga siya nakakapagbigay pa rin sa Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa pagpapatuloy ng pagbigay ng kabutihan sa babaeng balong ito. We should have this continuous faith in God, no matter what. We should have this contentment in God's presence. Why? In 2 Corinthians 9 verse 8, God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all you need, you will abound in every good work. Yung abounding grace, yung abounding blessing now that God is meeting all our needs, those abounding blessings will be used so that we will abound in good work. Ikaw tanggap ng tanggap, kabig ka ng kabig. Nananatili sa iyo yung pera, hindi nakakarating doon sa pathway ng blessing ng Panginoon, hindi nakakarating doon sa mga mahihirap na nangangailangan ng tulong. May mga tao na nangangailangan, dinadaan-daanan mo lamang. Hindi ka nakakaramdam ng compassion, ng pag-ibig sa kapwa. Samantalang ikaw nakaramdam ng compassion and love sa Diyos dahil ikaw ay nakakatanggap ng blessing. The power to produce wealth is from God, not us. Akala natin yung title para sa atin, ano? No. The power to produce wealth is from God. It is meant to be used for God's glory and to help others. Why? Napakagandang tapusin ang mensaheng ito in Matthew 5:16. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuti ninyong gawa at purihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Yung ating daw, let our light shine to all men. Yung ating daw mga mabubuting gawa, yun ang makita sa atin. Paano yung mabubuting gawa natin? Yes, we could be forgiving. Yes, we could be kind to others. Yes, we could be grateful to the things that we have. Yes, we could do good to others. But more so, giving help to others who are in need. The power to produce wealth comes from the hands of God, not in our hands. Our hands are just parang daluyan lang ito. Ginagamit lang ng Diyos ito as an extension of His hand so that we could help others who are in need. And I pray that we will see the blessing of God that has come from above, which is Jesus Christ. Siya ang talagang blessing na nagbibigay sa atin ng good wealth in our true life. God bless you all, and let's just pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for the abundance of blessing that you have in our lives, for the good things that you have showered upon us. Help us, Lord God, to remember you. Help us, Lord God, not to forget you. Because you, O God, is the source of all things that we have. You are the source of wealth that we have or that we accumulate. We produce wealth because of you. We produce wealth because of your blessing. And we thank you for this opportunity that we could gain wealth. Help us, Lord God, to be helpful to others so that we could give glory to your name. This we ask in Jesus' name. Amen. God bless you all.